ito yung tanong ngayon, after what happened that nag-viral yung pinatay na 2 pasahero sa isang bus sa Nueva Ecija, galing po ng Isabela, people are wondering na paano kung may kaaway ako, pupunta ako sa Maynila, so baka mapatay ako ng kaaway ko sa loob ng bus. Meron ba kayong tinitignan ngayon? Paano ba ito? Ang bus ba? Marami silang questions eh. Point to point ba ang bus? Kunwari galing from Isabela City going to Cubao, dapat bang huminto at kumuha ng mga pasahero kung saan-saan ito? Are they allowed? Tapos, yung concern nila is, yan, kagaya yan, safety, Miss Celine. Tama po, Kong, no? Number one, Kong, we acknowledge po yung nakita natin, yung reaction po ng publiko. Tama kayo, sir. Nag-cause ng trauma, takot sa mga commuters, yung nangyari po doon sa viral video. To answer naman po, Kong, yung second question, kami po sa LTFRB, part po ng ating regulasyon ay siguraduhin yung kapakanan at seguridad ng ating mga pasahero. But then again, operators po ang naatasang mag-implement doon. Meron po tinatawag po na security plan. Ano? Ang security plans po na ito ay ini-issue o ibinibigay. Additional documentary requirement po ito every time na mag-a-apply po ng prangkisa, franchise renewal, application po ng CPC, extension ng validity to operate TUB. This is the security plan po na approved ng Office of the Transport Security. Now, ang basis po nito po ay yung ating Memorandum Circular 2022-055. This time, sir, today, ibababa po ng TFRB ang show cause order sa Victory Liner para po makita kung nagkaroon po ng negligence sa kanilang parte sa pag-implement po ng security plan. To answer naman Kong yung third question, dalawa po kasi Kong yung uri ng operations ng ating mga provincial buses, no? Meron pong pick and drop at meron pong point to point. Sir, yung point to point, may security measures talaga yun. In fact, even po yung mga luggages, no? Yung bilang po ng mga pasahero ay tinitiyak pong tama. Pero sa pick and drop po, very challenging kasi sir, anytime, anywhere, pwede pong mag-pick up ng pasahero. Yun po yung nakalagay sa kanyang prangkisa. Meron pong mga units na allowed for that. For some particular... So itong Victory, Miss Celine, yung prangkisa niya is pick and drop. Yes, sir. So sadly, the nature of service po ng bus na involved sa incident, it was pick and drop. And this is very challenging. Kaya po, yung show cause order Kong will revisit the security plan approved by OTS and this will determine po the proper resolution on the incident. Hindi na lang kaya, Kong, hindi na lang kaya dapat gumawa ang DOTR, LTFRB ng panuntunan na dapat ito'y sundin ninyo, hindi lang plano. Yung kunwari, pag pick and drop sila, Miss Celine, maglagay ka ng security guard sa bawat bus, parang marshal. At may dalang mga metal detector. Pag-akyat, or yung conductor mismo, pag-akyat mo, metal detector ng conductor na para siguro na wala kang bakal, wala kang dalang baril, di po ba? Kutsilyo or bomba, Miss Celine. Tama naman po, Kong. No? That's why po the PNP is actively considering po the reinstatement of bus marshals. So, ito po mga bus marshals na ito, ang potential return po nila will reflect a commitment doon sa ating proactive measures. So kami po sa LTFRB will fully support that. Kasi po, as a regulatory body, sir, the LTFRB, this is part of our regulation, but the implementation po will pass to the other hand. For example, po, regulation natin, no? Like magkaroon ng mga gadgets sa mga provincial buses, CCTV. That's why in fairness po sa Victory Liner, CCTV po ang kanilang unit. So, malaking tulong din po ito sa investigasyon ng PNP. Part po yun. Pero po, nangyari na. Ang pinag-uusapan po yung proactive, at least, no, ma-preempt yung pag-ulit po ng ganitong klase ng insidente. That's why, sir, kung ano po ang magiging kumpas ng Philippine National Police, kung babalik po ang mga marshals, susuportahan po yun ng SFRB. Sabat kung gano'ng kahigpit ang sumakay ng aeroplano, ganun din sa mga P2P bus, lalong-lalo na dito, Ma'am Celine. At hindi lang siguro bus, pati taxi, may ano na rin, dashcam, parang ganun, CCTV. Kasi marami ding abusado na mga tsuper ng taxi at krimeng nangyayari sa loob ng taxi. Tama naman po, sir. No? So we will revisit po with this incident po, kailangan pong mapag-aralan yung mga security plans po
na ipinapasa at inaaprubahan po ng Office of Transport Security and makikipag-ugnayan po ang LTFRB, of course, sa aming agency DOTR and PNP for that matter. Pero sir, para lang din po maliwanagan yung ating Apo. mga listeners, pag ang mga buses po ay nai-involve sa aksidente, for example, no, ang bilis pong nakakapag-issue ng suspension ng prangkisa ng operator. Pero pag mga ganito pong isolated cases at sa loob po yung krimen nangyayari sa loob po ng pampublikong sasakyan, dito na po pumapasok talaga sir ang malalim na investigasyon ng PNP and ang pag-review po ng mga security measures kung terminal to terminal naman po yun. Kaya mananawagan po tayo sa may mga operators po natin na may mga terminals, paigtingin po natin ang ating security at i-implement po natin yung ating security plan approved by the Office of Transport Security. Ayun.